Ang masunod, isa kabayad nga programa, ano man ang ginhambal sang taghambal, wala sang kahilabdanan ng management and staff sang Max FM. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, wag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Pilipinas, halika na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag nang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak Wala sa ka, kahilabdanan. siyang panay batas, walang matatalo. Ito ang sigurado, ang puno ng buhay, ang ating pag-asa. Halika na, magtanim at simula. Niyog-niyugan, niyog-niyugan tayo para sa kinabukasan. Buko-buko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Luzon, Visayas, Mindanao, saan ka man ay mayroon yan. Ang buko-niyog ang siyang pinagkukunan ng sambayanan ng pangangailangan. Niyog-niyugan, niyog-niyugan tayo para sa kinabukasan. Buko-buko ang buhay. Kayo ay nakikinig sa Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa pagniniyugan, School on the Air on Coconut Production, and Processing for Sultan Kudarat. Huwag matakot, mangamba, siguradong panalo ka. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng nyog sa probinsya ng Sultan Kudarat. Niyog-niyugan, niyog-niyugan. School on Coconut Production, mga serye ng teknolohiya tungkol sa makabago, wasto, at tamang pamamaraan sa pagniniyugan. Hawaan. Niyog-niyugan, niyog-niyugan tayo para sa kinabukasan. Assalamualaikum at magandang umaga mga ka-agri eskwela at mga bayani nating magsasaka ng Sultan Kudarat. Hawaan. Isang masaganang pagbati po ang inihahatid namin sa inyo. Niyugan tayo. Ako po si Juvelina Bisimbulan, Technical Staff ng ATI Region 12. Ang buhay ko ay Itong programa ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12. Sa pamumuno ni OIC Center Director, Miss Shirley L. Beldea. Itong programa ay hatid din sa atin sa pakikipagtulungan, katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12, Philippine Coconut Authority Sultan Kudarat, Provincial Government ng Sultan Kudarat, at mga piling lokal ng pamahalaan. Kaya inaanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto sa ating agri-eskwela. Mapapakinggan tuwing Lunes at Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, sa himpilan ng 91.1 Max FM Tacorong City, Nutri Eskwela 92.1 FM Radyo Kadulangan, at may replay tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa himpilan ng 105.1 FM Radyo Nating Libak. niyog-niyugan tayo para sa kinabukasan. Tayo po ay magkakaroon ng quiz ngayon kaya ihanda ang papel at ballpen. Sa kaginhawaan. Para sa mga greetings at katanungan, maaaring mag-text sa ating official text line 0969-0178-136. Again, 0969-0178-136. Niyog-niyugan tayo para sa
Alam kong excited na ang ating mga kaniyog mula sa Sultan Kudarat na nakikinig sa kani-kanilang mga radyo, kaya simulan na natin ang ating programa. Noong nakaraang Lunes ay nakasama natin si Ma'am Jenny Car Gallego, PDO3 ng PCA Region 12 at ibinahagi niya ang Module 5 o ang Farm Animals Integration, kabilang dito ang coconut poultry, coconut small and big ruminants, at coconut dairy. Dumako naman tayo sa ating Coco Quiz number 2. Isulat ang iyong sagot sa mga notebook at ipasa ito sa ating mga SOA coordinators para ma-record. Para sa kinabukasan. And ready na po ba? Question number 1. Sa stages of development ng inyong niyog, ilang buwan kung saan kompletong hinog na ang niyog? Again, sa stages of development ng niyog, ilang buwan kung saan kompletong hinog na ang niyog? Number 2, magbigay ng dalawang paraan ng pag-harvest ng niyog. Number 2, magbigay ng dalawang paraan ng pag-harvest ng niyog. Question number 3, magbigay ng isang makinarya para sa post-harvest operation ng niyog. Again, number 3, magbigay ng isang makinarya para sa post-harvest operation ng niyog. Ika-4 na tanong, ano ang mga salik o factors na dapat isaalang-alang sa livestock integration? Again, ano ang mga salik o factors na dapat isaalang-alang sa livestock integration? Yan, again, isulat ang inyong sagot sa inyong mga notebook at ipasa po ito sa ating mga SOA coordinators para po ma-record. Tungo sa kaginhawaan, Luzon, Visayas, Mindanao, saan ka man ay mayroon yan. Ang buko niyog ang siyang pinagkukunan ng sambayanan ng pangangailangan. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Buko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Bago tayo opisyal na magsimula, batiin po muna natin ang ating mga kaniyog na nakikinig ngayon. Magandang umaga po. Nagpapa-shout out ang mga participant ng seasonal training of trainers of integrated crop management for corn na pinamumunuan ni Ma'am Alma G. Camales at Gladys Hazel Cafe. At good morning din po sa aking mga information services section na nasa Villa Amor Hotel Coronadal City ngayon na pinamumunuan ni Ma'am Hanedy Giamad Pongpong na nagkakandak po ng first Coco Ascento Techno Forum for Barn. Ayan, magbabalik po tayo makatapos lamang ang ilang paalala. Masaganang Coco Buhayan. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP.
Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Masaganang Coco Buhayan. Tungo sa kaginhawaan. Pilipino masipag ka, Pilipino masinop ka. Simpleng bagay pagyamanin, palaguin at ibigin. Huwag matakot, mangamba. Tayo po ay nagbabalik sa ating programa, kaya para simulan ng ating ika-12 episode ngayong araw, narito kasama natin live ang sa ating himpilan ang Coconut Development Officer ng PCA Sultan Kudarat na si Sir Tom John Lihano para talakayin ang Module 6 o ang Coconut Processing Technologies for Food, katulad na lamang ng cocoa sugar, coconut vinegar, VCO, coconut water at nata de coco. Sir, good morning po. Batiin po muna natin ang ating mga SOA enrollees na nanonood sa ating Facebook Live, lalong-lalo na po sa mga nakikinig sa kani-kanilang mga radyo. Okay, magandang umaga po sa lahat, no? Lalong-lalo na sa mga coconut farmers galing sa area ng Bagumbayan, Libak, at mga nakikinig ngayon sa radyo, no? Ng Max FM. Saan man umabot ang no? Yung air, yung istasyon ng Max FM, signal, no? So, anyway, sana sa topic natin ngayon, marami tayong matutunan at makinig tayo dahil ito po ay maganda, no? At saka matutulungan po tayo, lalo na sa pag-enhance ng ating mga coconut products. So yung topic ko natin ngayon, ito po yung coconut products and byproducts, no? Then ang coconut products and byproduct, nahati po ito sa dalawa, yung non-food products at saka sa food product, no? Pero yung tatalakaya lang natin ngayon ay dito lang muna sa food product, no? Food product. Food product katulad ng BCO, cocoa sugar, at saka cocoa water, no? Then bago lahat, simulan muna natin bakit ano ba yung value added, no? O value adding na product, no? So mostly sa ating mga coconut farmers, no, lalo na sa mga coconut farmers natin, halos lahat ng mga product is mostly sa copra lang, no? Copra lang sila dahil yun ang mga nakasanayan mula noon hanggang ngayon, no? Pero may ilan din na nag-enhance ng mga coconut product nila, lalo na yung tuba ginagawang convert into cocoa sugar, yung gata gawing BCO, no? So ito po yung tatalakay natin. Then at saka ano yung technology sa paggawa ng coconut sugar at paggawa ng BCO, no? Virgin coconut oil, no? So pag sinabing value added product, no? Parang add value, parang sinasabi na nilagyan mo ng additional value, no? Yung i-enhance mo yung commodity mo para maibenta mo siya ng mas mahal kaysa doon sa raw, no? Like copra. Halimbawa sa copra, ang nakasanayan ng ating mga coconut farmers, dry lang, solar dryer,
then benta na. So sa program na pero ang Copra mayroon kasing ano nga yan, mga value added, no? So may tinatawag kasi na white copra, no? Yung sa ano, no, tulad ng binibili ng Cargill, no? White copra 'yon. Mas lamang kasi sa presyo yung white copra kaysa sa regular na copra sa solar dryer. Kasi yung white copra parang ano 'yon, niluluto 'yon sa cucum dryer, no? Hindi na siya kailangang ibilad sa araw. Then hindi mo na kailangang kahit umulan, no? Pwede kang mag-dry kahit umulan. Then pero medyo laborious lang siya compare sa solar dryer na copra, no? Pero pag ibenta mo yung copra, may additional price 'yon. Kaysa halimbawa kung let me say ang copra ngayon is 40, no? Medyo mahal ang copra Medyo ngayon. mahal. Mahal, no? So masaya yung mga coconut farmers natin ngayon, no? Parang pagdating din sa kare, parang may plus 3, parang ganun. Kung white copra yung, parang depende sa presyo ng Cargill, pero mas mahal siya kaysa sa usual na kinakopra natin, no? So, another na topic natin is ano ba yung mga uses ng coconut, no? Yung. So, number 1 na uses ng coconut is, una-una is yung ano yung bunga ng niyog, no? Bunot, no? Bunot or husk, no? So, pwede nating kunan ng coir, no? Pet, no? Twine, net, lugs, foam, bags, cloth, doormats, plant pots, no? Poles, marami pang iba, no? So, ito yung mga uses niya sa bunot, no? Sa tuba naman, kung tuba yung production mo, pwede din i-convert sa sugar, no? Vinegar, balsamic sauce, no? Honey, tuyo, alcohol, and etc. Pero may mga proseso ito, no? Then ikatlong uses niya, pwede rin natin gawing gata, no? Ito yung mga products niya, or coconut milk. Pwede nating gawing DCO, no? BCO, desiccated, parang ano yun, parang kinatapping sa ano yan sa mga pandikoko, no? Flour, no? Burger, macarons, juice, vinegar, soy sauce. So ang gata pwede rin gawing soy sauce, no? Then another uses ng coconut is coconut water. Pwedeng kasi halos lahat ng mga coconut water natin tinatapon na lang So pwede pa lang gawin nating buko juice, vinegar, or tuyo, no? Tuyo, pwede siyang gawing tuyo. So pero may mga proseso yan, no? Maraming products ang makukuha natin sa niyog. So then another uses ng coconut is shell, coconut shell, no? So gawing charcoal, coconut shell o uling, buttons, charcoal, uling yun. Yung mga briquette ngayon, no? Yung bagong briquette, ginagawa nila may mga uling din, no? Mas mahal yun, no? In-export yun. Coconut shell, bowl, ladle, pwedeng gawing ladle, necklace, bracelet, at marami pang iba. So ito po yung mga uses ng coconut. So punta naman tayo sa katulad ng sinabi ko kanina, yung coconut products and byproducts may dalawang component, non-food at saka food product, no? So dito lang tayo sa food products muna. So unang product under sa food products, itong virgin coconut oil, no? Ikalawa, cocoa sugar, at marami pa, balsamic juice or vinegar, no? So sa VCO, why virgin coconut oil, no? Bakit tinatawag siyang virgin coconut oil, no? So ibig sabihin, pinaproseso ito by mechanical or natural, no? Walang natural siya, kaya walang maraming proseso, natural lang siya, no? Kaya virgin coconut oil with wala hindi ginagamitan ng init or any alteration sa ating oil, no? Ang BCO ay nagmumula sa coconut meat, yung ginagawa katulad ng gata. O yung gata,
yung coconut meat niya ginagawang gata, ito ay maaring inumin or for consumption ng ating tao, mga tao natin. No? So, ang BCO, may mga marami itong benefits, no? Ang BCO, no? Ang sabi, antiviral daw ito, no? Properties, no? Reduce the viral load of SARS, no? Kung may mga HIV, measles virus, no? Mga hepatitis, no? C, no? Mga hepatitis C, influenza, vesicular stomatitis. Ito yung mga antiviral properties ng BCO, no? Aside sa antiviral properties, antibacterial properties din, antifungal, no? Antiprotozoal, antiparasite, weight loss, no? Pwede makapapayat pala yung Pang-diet. pang-diet ang BCO, no? Pero kumain ka rin. So weight loss pala ito, pero tingnan natin maya bakit weight loss, no? Para maka-weight loss. Anti-parasite siya, no? Anti-protozoal, no? So sa paggawa ng BCO, no? Marami may mga equipments na kailangan, no? Like bolo, no? Transparent container, mga motorized coconut grater, coconut presser, no? Filtering device or dryer, pero dehydrator, pero parang optional ito kung may mga dehydrator kayo, no? So una-una sa procedure, sa naman ito yung mga procedure, no? In making BCO, no? Una-una selection, no? So yung mga unang mga session, I'm sure natakil ito mga variety ng coconut na magandang source ng BCO, no? Like mga So ano po ba po? mga hybrid coconut planting materials natin, no? Ng PCA, no? Ito yung mga maganda daw yung kunan ng marami daw yung oil, no? Makukuha doon. Or kahit anong niyog, basta maganda yung composition ng meat niya at saka marami yung tubig ng niyog, no? So sa selection, no? Dapat yung pipiliin natin is yung fully mature talaga na niyog, no? Bawal yung bata pa, no? So dapat ang edad ng niyog natin mga 11 to 12 months, no? Then sabi ko kanina, always prepare a coconut with more water, no? So kasi yon yung isang sangkap, yung tubig ng niyog, yun yung isang ihahalo doon para mag-BCO, kaya mas maraming tubig, mas maganda, no? So, fully mature, 11 to 12 months, dapat yung color ng niyog is brown na talaga, no? Brown, no? Then, hindi sprouted. Pag sinabing hindi sprouted, yung parang may tubo na, hindi na yung pwedeng gawing BCO, no? So, 11 to 12 months na. So, i-disregard na yon. Yung may mga crack, yung may mga amoy, kasi may mag-crack na siya, may amoy na yon, hindi na pwedeng gawing BCO, no? Virgin coconut oil. Sa deasking naman, so ibig sabihin, babalatan mo yung niyog, then splitting, no? Ika number 3, splitting mo, parang bibiakin mo siya, bibiakin mo yung niyog, then bago mo i-grating or shredding, no? Parang yan, sa Ilonggo term, kudkudon, no? Kudkuron. Kagudon, no? So ito yung Then sa pagkagod, may dalawang klase, no? Manual or yung ginagamitan ng yung mechanical, siya, no? Ng mechanical, no? So makita nyo man dyan sa Then usually sa ating mga coconut farmers, ang mga ginagamit doon sa bahay, mga kudkudan, no? Kudkuran. Anong sa Tagalog ba yung kudkuran? Kudkuran yan? Hindi ko alam. Basta, alam na nila yan. So, ikalima is, ito yung after ng deasking, splitting, kagriting, gidgudgud mo na, i-extract mo na yung milk, no? Ibig sabihin, pigain mo na yung gata, no? Iwalay mo yung gata niya sa tubig, no? So, by using either manual o pigain ng manual or
or tela, usually ginagamit natin tela, no? Then or may coconut freezer kayo, no? Parang machine na din 'yon. No, para hindi ka na mahirapan magpiga, no? So ito yung sa pagkuha ng milk extraction, no? Then ika-6 na proseso niya. So ito yung fermentation, no? So ipe-ferment mo na kasi after mo nagpiga, ipe-ferment mo na yung gata, no? So sa fermentation may 3 klaseng proseso, no? Una-una is natural fermentation, ikalawa dilution fermentation, ikatatlo yung slow heat process, no? So i-explain natin isa-isa ano yung natural, ano yung dilution, ano yung slow heat processing, no? Sa paggagawa ng BCO, no? So sa natural fermentation, no? Ito yung pwedeng itong gawin kahit sa bahay ka lang, no? Or kahit dilution pwedeng din gawin, or slow heat processing pwedeng gawin na ng mga coconut farmers natin, no? Pero ano lang, no? Sa paggawa kasi ng BCO, no? Ano lang, no? Kasi nag-undergo kami ng mga training sa farmer, no? Ng mga BCO. So sinasabi namin kung magawa tayo ng mga BCO sa bahay, so sabi dito nga pwedeng i-consume, no? Pero medyo ano lang, no, easy sa pag-consume kasi yung may ara ka tinitingnan kasi yung mga fatty acid niya, no? So dapat kung according kay Macario doon sa may ano, no, sa Surala, sabi niya yung mga BCO kung hindi dapat dadaan siya sa test ko, dapat yung fatty acid niya hindi masyadong mataas, parang undergo ng laboratory. Pero kung kasi kaya nga sinasabi namin sa mga coconut farmers pag magawa tayo ng BCO, so siguraduhin or baka ano ba kanang dapat kung sakaling inumin natin yung mga mabili natin sa mga accredited na mga supplier. Kasi kung gagawa lang tayo sa bahay, pwede natin gawin yung pang ano lang, no? Panghaplas lang at saka pangkuan sa buhok, pwede yun. Pero hindi ko rin sinabing hindi safe yon. Pero yung gusto kong sabihin, baka hindi siya safe kasi hindi na measure yung level ng ano niya kasi hindi na undergo ng laboratory. Hindi katulad doon sa Surala kay Macario, meron silang chemist doon. So kasi kung sobrahan ka ng take ng ano, posibleng mag-bloat ka o ang tiyan mo posibleng magsakit, no? So kaya nga sinasabi namin sa mga kung mag-training kami ng undergo ng BCO, kung sa bahay lang or so pwede yung gawin lang ano, pero for consumption hindi natin sigurado kung safe ba yun or hindi, no? So ito po ano lang, pero according lang sa sa source na narinig ko. Pero hindi ka man sinasabi na hindi safe ano yan or baka, pero yung gusto ko lang liwanagin na before tayo kasi ini-intake natin yan, no? May mga iba na ini-intake sinasabay before magkain o after matulog ini-intake na ilang BCO. Pero kung siguro kung mga ibili natin yun sa mga accredited na store, safe na yun kasi nakaano na. So yun po yung yung sabi ni narinig ko po. So parang sabi ko tama man din, no? Kasi ang niyog baka yung tiyan natin magsakit ba. So posibleng tayo, pero kung undergo ng magandang processing like sa mga accredited supplier like kay mas safe na yon. Pero kung sa level natin baka hindi natin alam kung safe ba yon, no? So dadako tayo sa natural fermentation, no? Sa natural fermentation, di ba sabi ko nga kanina pigain, no? Pigain yung niyog na ang gata, no? Ang sapal ng niyog. Pagpiga mo yung tubig, wag mong itapon, no? Yung tubig ng niyog, wag mong itapon, no? Unang step 'yon. Then pigain mo yung gata, kung ano karami yung gata nang makuha mo sa isang niyog, halimbawa isang niyog, ganun din kadami yung i-mix mo na coconut water.
sa natural fermentation niya, no? So, But then, 1:1. 1:1 yung ratio. Or pwede kung 2:2, 3:3. Basta ang importanteng tandaan lang natin doon, kung ano karami yung gata, ganon din karami yung tubig o coconut water yung ilagay. Hindi tubig na galing sa puso o sa gripo. Coconut water talaga, no? Then, pagaluin, simple lang, no? Parang natural, no? Pagkatapos magpiga at inahalo mo, ilagay mo sa transparent na container, takpan ng katsa o malinis na tela, no? Then after that, ilagay mo sa corner ng bahay mo o anong corner 'yan basta ilagay naman sa hindi magagalaw na lugar ng bahay, no? So mayroong dapat ma-maintain mo yung temperature na 35 to 40 degrees Celsius. Ibig sabihin parang lang siya, no? Parang pwede room temperature, no? So hindi mo siya pwedeng sa bilad sa sa loob ng bahay, no? Then hayaan mong itong maghiwalay hanggang 16 to 24 hours, no? Silo 2 araw, no? 2 araw. Then pag naghiwalay na ang BCO at cord para maghiwalay na ang BCO, yung oil, no? Sa cord at tubig, no? Yung cord siguro yung parang latik niya. Then, kokolektahin ng dahan-dahan ng BCO at salain gamit ang oil filter or coffee filter paper. So, mabibili yan sa mga drugstore. May mga binibinta sila dyan. Then, patuyuin naman ng BCO. Pero ito, parang optional lang ito, no? So, pero sa pag-filter, na-dry mo na-stack mo na siya ng 16 to 24 hours, nahiwalay mo na yung oil sa tubig at saka sa latik niya, no? Ang ginagawa namin, pinifilter hanggang nakolekta mo na yung oil, no? Pipilterin mo palit hanggang 3 days. Oo, para makuha mo yung clear na BCO, no? So, yung oil na. Halimbawa, nakolekta mo na, iwalay mo na yung tubig sa oil niya, 1 day, after a day, salain mo naman ulit, then iwalay. Then, after 2 days, salain mo naman ulit hanggang 3 days para maklear yung oil. Then, may iwasan yung masangsang na amoy ng oil. At saka medyo mawala yun, medyo mawala. Then, pagkatapos nun, pwede mong, kung ibenta mo, pwede mong ipack, ilagay sa buti or sa plastic, no? Dito yung natural fermentation. Sa dilution fermentation naman, ikalawa, katulad din siya ng natural fermentation. Pero ang kaibahan lang, sa dilution is, maliganggam na tubig ang extract mo, ihalo mo doon, no? Coconut water din. Then, same pa rin ang procedure, 1:1, no? Haluan ng 400 ml, no? Or 15 nuts. Ay, hindi pala, no? Sabi dito, haluan ng 400 ml sa 15 nuts na coconut, no? Na maliganggam na tubig, no? Ang unang extraction, no? So, pero sa nakita natin dyan sa slide, depende kasi sa'yo kung anong. Kasi yung iba, pag unang piga, tapos ikalawang piga, pinipiga na rin nila, no? Pwede man din yun. Pero sa, depende siguro. Pero pwede din, kaisahan lang para yung, kasi kung magpiga tayo ng ikalawa, yung piga na, marami ng tubig doon. So, mas maganda, pwede man din, pero mas maganda sa amin, mas maganda na isa ang pigaan lang. So, kasi may nakita doon, ihalo daw. Then, ganun din, isitel, no? Ilagay sa room o but hindi lang siya ma-maintain lang yung 35 to 40 degree na room temperature. Then, ida-dry, pag hanggang 16 to 24 hours, 2 araw, pag nakita mo na maghiwalay na yung tubig sa oil, no? So, hanggang 24 hours, kukolektahin mo na rin, sasalain, at saka, kung may dehydrator ka, patutuyuin, or pwede ding parang i-incubate mo siya, no? Para mawala yung moisture, no? Water mo,
Pwede din. So, yung natural fermentation at saka dilution parang magkaiba lang. Ano lang, pareha lang siya, pero sa dilution is maligamgam na tubig yung ihalo. No? 400 ml sa 15 nuts, no. So parang 'yun yung proportion niya. Dito 1:1, no. So siguro kukuha ka ng 15 nuts, ang ihalo mo is 400 ml na maligamgam na tubig. Oh. Ito yung kaibahan niya lang. Then sa proseso ng magkaparehas lang sila, no. Parang same lang din, no. Sa ikatatlo, no? Ikatatlong proseso ng fermentation is ang slow heat process, no? Ito, hindi ka na maghintay ng 16 to 24 hours, no? Ang slow heat process kasi pagkatapos ng pagpiga, no? Haluan ng maligamgam ng tubig ang gata na hindi dami kasing dami ng gata, no? Kasing dami ng gata, no? So 1:1 nila, 2:2, depende sa gata mo, ano kadami. Kung 1 litro yung gata mo, 1 litro din na tubig yung ihalo, no? Then, hayaan mo nang magiwalay, no? Isitling mo muna ang tubig sa purong gata, no? So, pag nagiwalay na ang gata sa 2 to 4 hours, no? Yung slow, kanina, dilution sa fermentation, 16 to 24 hours, no? Itong slow heat process, 2 to 4 hours lang, no? Dahan-dahan iwalay ang gata. Then, isasalang ang nakuliktang gata sa mahinang, kaya slow heat process siya kasi, isasalang mo siya sa mahinang apoy, no? Ito yung slow heat process, no? Hanggang magiwalay ang BCO, no? Then, patuyuin naman ang BCO gamit ang direct. Same pa rin, no? Same ang concept, no? Pero, dito lang sa pinakaunang step, medyo may pagkaiba sila, no? Sa storing at saka collecting, same lang ang process, no? Sa filtering, same lang, no? Filter paper lang ang gamitin natin. So, sa ulitin ko, yung natural, lang, no? 1:1, no? Oo. Then sa dilution, maligamgam na tubig yung gamitin, no? 40 ml. Sa 400 ml, 15 nuts. 400 ml, no? 15 nuts yung proportion niya. Then sa slow heat processing, same sila ng natural pero dadaan sa mahinang apoy. Yun yung slow heat process, no? So, yun yung tatlong processes ng paggawa ng BCO under sa fermentation, no? Natural, dilution, and slow heat process, no? Then, ang ika-6 na step is filtration, no? So, ikapito, no? Ito yung magpipilter ka ng oil sa tubig, no? Hindi. Magpipilter ka ng virgin coconut oil. Kasi naiwalay mo na ito sa tubig, sa tubig niya, no? So, gamit itong mga filter paper, no? So, mabibili yan sa mga drugstore. Then, pwede mga pressure filter with filter cloth, pwedeng gamitin yun. To increase para masala mo talaga, no? Or to increase the filtration rate ng BCO. Kasi kung ang BCO, kung hindi mo siya ma-filtrate na mabuti, yung shelf life ng BCO is konti lang, short lang. Then amoy lana kung hindi mo siya ma-filter ng ano. Pero kahit ma-filter mo siya, may maamoy ka rin pero hindi na masyadong Kayo strong ang amoy niya ng lana, no? Then at saka pag ma-filter mo yung BCO, kaya nga pag collect mo ng oil, 3 days mo siya nga i-filter para mag-clear yung oil. Kasi kung isang salaan lang, parang parang yellowish ang color ng parang lana, no? Pero kung i-filter mo siya ng i-filter, hanggang 3 days o kung pwede hanggang 5 days, depende sa color makita mo doon. Pero kung kaya mo na, kung parang nakikita mo na na-clear na siya masyado, okay na yun na BCO, parang class A na yun na BCO, no? So, pero ingat lang sang pag-take kasi kaya nang sabi ko kanina, kung mas maganda madaan talaga sa laboratory para matest yung fatty
fatty content ng BCO, no? Pero kung para safe tayo, may mga accredited naman na supplier ng BCO, doon na lang tayo magbili kung para safe tayo. Pero kung magawa tayo ng mga household, pwede man din pero hindi natin alam yung effect, no? Baka magsakit yung tiyan natin kasi mataas masyado yung fat content ng BCO. So sa filtration, parang i-filter lang ito, gamit yung filter paper at saka filter cloth. Ganun din, no? Hanggang makita mo na clear na yung or whitish na masyado yung oil, parang okay na yon. Then drying, pero sabi ko kanina kung wala kang drying, parang optional lang ito. Kasi ang drying is para ma-extend yung lifespan ng BCO kasi yung isa kasi sa maka-short ng yung moisture, no, yung moisture content. Parang tubig na doon na halo. So pero kung mag-drying kasi parang parang kunin mo yung moisture content kung i-dry mo para makuha yung content ng water doon. Para yung BCO natin tatagal ng ilang years, no? Ilang months, no? Ito yung drying, no? Then kung limbawa number 9, kung ibibenta natin, dapat ang magandang packaging daw is yung yung bottle, no? Yung glass, no? Mas material po is glass, pero pwede ba yung mga PET bottles can be used for day-to-day use, no? Pwede din siya kahit basta malinis lang, no? Then yung mga anong tawag nila doon, yung high may term sila doon parang safe na mga parang bottle na anong tawag nila. Basta may term yun, no? Hindi ko alam. Nakalimutan ko. So, ito yung packaging, no? So, pero sabi na nga nila, mas maganda yung glass pero masyadong mahal, no? Kung glass naman yung gagamitin, na lang, PET bottles na lang. Kasi sa medyo mura kaysa sa Kasi kung mahal yung packaging mo, mahal din yung benta, no? So, medyo kung nakasave ka sa packaging mo, medyo mag-lessen yung price ng BCO. Yun yung value added na tinatawag, no? So, kung ano yung nagasto doon sa during processing, sa during operation, yun yung i-add mo doon sa value ng parang ganon yung value added. I-add mo yun para hindi ka at the end of the day, at the end sang imong production na kay profit or ginansya, no? So, tapos na tayo sa BCO. Masyado ba akong mabilis? Okay lang. So, drying, so packaging, so ulitin natin, no? May mga sa paggawa ng BCO, una tawag doon, selection, dehusking, splitting, grating, no? Milk extraction, fermentation. So sa fermentation may tatlong processes, natural, dilution, slow heat processing, no? Then filtration, drying, and packaging. So simple lang, no? Simple lang gawin, no? Simpleng gawin yung BCO kahit sa bahay lang tayo, pwede tayo makagawa ng virgin coconut oil. So another product ng food products nang galing sa coconut is ito yung coconut sugar, no? So ano ba itong coconut sugar, no? So coconut sugar ay nagmula sa tuba, no? Walang balok, pure, no? Kasi kung may balok na yan, hindi maasim naman yan. Mag-asim yung coconut. Saan ang balok, sir? Kanang kita mo nang ginahalo sa mga tuba, kanang ginabakal man na siya. Hindi ko bala kung anong ingredients sila, anong ginahimo sila, pero para mag-aslom ang paspat ng tuba. Mas damit inumon daw. Makahubog, no? So hindi ko lang lang ang composition sang balok, no. Pero yung coconut sugar is ito ay mula sa tuba na no. Walang halong any chemicals, no. Pure, no. So ang isang 8 litrong tuba, no.
equivalent ito ng 1 kilo na cocoa sugar. No? Kung luto-lutuin natin yung 8 litro ng tuba, 1 kilo ng cocoa sugar yung mapoproduce niya. No? Pero yung ang cocoa sugar ay maganda ito sa may mga diabetic, no? Diabetic person, no? Kasi mas mababa ang glycemic index niya sa cocoa sugar, no? Unlike sa mga sugar cane, mataas yung glycemic index niya. So kung may mga diabetic ka, mas madaling matrigger ka kung may diabetic. Pero itong cocoa sugar, mababa ang glycemic index niya. So pwede itong gamitin na substitute na sugar kung may mga sakit ka na diabetes, no. So tapos ang sa paggawa doon ng tuba, sa paggawa doon ng cocoa sugar galing sa tuba, dapat isaalang-alang natin na hindi dapat ang pH level niya o to yung hindi lalampas ng hindi bababa ng 5.6, no? 5.6 yung pH niya, yung ibig sabihin kung mag-asim na yung tuba, hindi na siya magpe-ferment na siya, no. So kung mag-ferment na yung tuba, hindi na siya ma-convert into cocoa sugar. So yung sabi daw, yung dapat yung pH level niya, yung acidity niya, hindi bababa ng 5.6, no. Yung no. Then sa pag-harvest nito, kung cocoa sugar yung produce natin, dapat harvestin natin ng every 3 to 4 hours, no. Hindi katulad ng mga tuba, aga hapon lang, no. Pero itong kung magbinigar ka, aga hapon lang yung collect akyat mo ng puno. Pero itong cocoa sugar, kaya kasi pag maglampas na yan ng 3 to 4 hours, magpe-ferment na yung mag-asim na yung tuba. So hindi na siya pwedeng ideal na gawing cocoa sugar. Pwede na siya kung yung ibang mga mananggete, kung halimbawa cocoa sugar yung maglampas na yan ng 4 hours, hindi na nila proseso ng cocoa sugar, ginagawa nilang cocoa honey. Yun na yung mga cocoa honey na matamis man din, pero kasi kung maglampas na siya or mag-asim na yung tuba, ang labas niya parang siya, no? Hindi siya mag-powder. Hindi siya mag-powder yung tuba natin, no? Hindi Kaya ang ginagawa nila, kukuhanin nila na honey, no? Yung lapot lang siya na parang ginagawang seasoning, no? So ito yung cocoa sugar, no? Sa cocoa sugar, no? Siyempre, galing ito sa bulaklak ng niyog, no? So, piliin ang mga puno na may magandang bulaklak na hindi pa mabuka, no? Siyempre, hindi pa nagabuka. Pero atong nagabuka na, hindi na siya pwedeng sanggutan o himuon nga pwedeng tubaan, no? Yung pabunga na lang, no? So, dapat, alam ng mga mananggiti ito, no? So, ito yung mga practice nila. Then, sa pagkuha ng tuba, ang bulaklak na hindi pa bumuka ay unti-unting hinihila, no? Payuko upang magkaroon ng tuloy-tuloy na daloy ang kanyang tuba o katas. So, ginaamat-amat. Sa Ilonggo pa, ginaamat-amat buyok. Ginaamat-amat siya payuko, no? Ang spade o ang suwak, no? Suwak o bulaklak o spade, no? Ito ay tinatalian ng pababa upang dahan-dahang pababa at inaalis ang nakapalibot na ginit, no? So, kuhaan mo tong ginit para magdami ang pagduko sa suwak, no? Then, sa pagtutuba, ang bulaklak, ang napili ay hihiwaan unti-unti na may sukat na 6 mm, no? So, anong tawag? Abis man na sa Bisaya. Pero, lang, no? Parang tinatapyasan, no? Tapyas, no? Sukat ng 6 mm para sa pagdaloy ng tuba, no? Ito ay nilalagyan ng pangsahod, pwedeng bilog na kawayan, o plastic na itinatali sa parting iniwan upang makuha ang dadaloy ng tuba o katas ng bulaklak, no? So ang mga gamit, pwede itong pasok, no? Sa Ilonggo na pasok o kawayang pangsahod, then plastic na galon, no? Pwede din. So yung food grade, yung munti ko nang kalimutan, food grade
materials yung gamitin, no? Food grade. Pero sa coco sugar, malimit lang na pinapractice na itinuturo namin is itong pasok. Kasi pag matagalan, yung pasok parang natatanggal yung mga niya, no? Mga particles niya, yung balat, yung sa loob niya. So ang in-encourage namin kung coco sugar yung gagamitin is plastic food grade na no? Kasi sa pagtutuba, kung doon pa lang kung plastic, makita mo na yung tuba sa baba, sa taas ng niyog eh. Pag pag nag-whitish na yan, ibig sabihin, nagbula-bula na yan, hindi na yan pwedeng kuna ng tuba. Kasi yung good na tuba, parang yellowish. So, kung isa yan sa mga ginagawa ng mga toppers natin, no? Mananggitin ng coco sugar, no? So, plastic na galon yung ginagamit namin. Then, sa paglilinis, dapat sa paglalagay ng salud, ng sawod, ang tawag sa inyo? Tawag sa amin yung salud, no? Yung plastic na container, no? Dapat every lagay natin ng pang kolekta ng pang salud, no? Salud mo na sa amon. Dapat malinis, no? Bago gamitin, no? So, ang tuba ay mula sa pagsahod, bagay plastic lang o kawayan, no? Bago ikalimang oras mula nang ang bulaklak ay iniwan upang dumaloy ang katas ng tuba, no? So, every 4 hours, pero dabi nila 5, pero mas safe. Kasi kung maglampas ng 4, no, peppermint na yan. Start ng fermentation yan. Then, kung mataas yung, isa pa dun sa kinikonsider is yung temperature, no? Environmental temperature. Kasi kung masyadong mainit yung panahon, mas madaling mag-ferment yung tuba. Pero kung kanitong panahon na medyo umuulan, so, ang ginagawa ng mga mananggete kung mainit, kasi yung 3 to 4 hours, gina-advance nila ng 3 hours para safe, no? Pero kung ganitong ulan, pwede rin 4 hours or maglampas gamay kasi yung humidity is medyo hindi mataas, no? So medyo hindi mabilis yung pagpe-ferment ng tuba natin. Kasi ang pinakasikreto ng coco sugar is yung pinaka-crucial na trabaho is yung mga mananggete. Kung walang mananggete, walang coconut sugar. Kasi ito sa mga pinakamahirap na trabaho kung gagawa tayo ng coco sugar. Then, ang sariwang tuba ay kinukolekta mula sa bulaklak ay maingat na sinasala at isasalin sa malinis na lalagyan, no? Ang kinukolektang tuba ay hindi dapat magtagal ng 3 oras na hindi pinakukuluan. So, after makolekta mo na, so automatic pabukalan mo na yung tuba para maiwasan mo yung pagpe-ferment niya. So, upang maiwasan ang pag-asim ng tuba, no? Pabukalan sa kalayo, no? So kaya nga ang disadvantage noon, dapat sa paggawa ng coco sugar, kasi every 3 to 4 hours yung akyatan, dapat yung mga recommended na variety is dwarf, coconut dwarf, no? Kasi para hindi masyadong mataas, so dali lang akyatin, no? Pwede ding mga tall variety pero masyadong mas mataas yung rest, no? Kasi mataas at matagalan ka sa pag-akyat, no? So kaya nga usually coconut dwarf variety, no? So sa coconut dwarf variety, natakil naman ito yung mga pinakamagandang coconut variety na pwedeng gawa ng tuba is yung sinasabi na sa PCA, re-recommend namin sa mga coconut farmers is Katigan dwarf, no? Katigan dwarf, aromatic, then MYD, no? Malaysian yellow dwarf o ginatawag nila na golden king, no? Magandang source ng tuba yan. So, after mo nang ma-harvest, no? After mo na ma-harvest yung tuba, siyempre pakuluan mo na para hindi mag-asim. Then gumagamit ito ng kawat sa pagluluto, at ang nagluluto ay dapat malinis sa katawan at sa mga gamit, no? So, siyempre kay food products, no? Consumption ang atong siyempre
observe kita og cleanliness during sa operation, no? Kahit yung ano, no. So pero before mo siya pabukalan, yung tuba mo dapat salain mo muna bago isalang sa apoy para makuha yung mga foreign objects doon na nagsalin, kasi minsan may mga ano diyan eh. Hindi, pag kolekta mo doon, pag isalang mo na sa kawa, no? Ano yan, filter mo yan, no? May mga filtering cloth din yan para maiwasan mo yung mga dumi, no? Maghalo doon sa pagpapakulo. Then dapat yung gagamitin natin na kawa is yung mga aluminum, no? Aluminum kawa, no? Para mas kasi dapat yung mga food grade materials yung gagamitin natin, no? Then sa pagproseso, so habang pinapakuluan mo, hintayin mong pagkukuluan ng tuba sa mataas na temperatura hanggang ito ay lumapot, no? So hanggang mag-sticky siya. Pero hindi natin ma-estimate ang ilang ano, no, pero pag makita mo ng malapot, no, pakuluan yung na-harvest sa tuba din. Haluin ang tuba gamit ang panghalo na yari sa kahoy, no. Then kapag malapot na ang tuba, kailangan at walang tigil na paghalo upang hindi masunog ang ilalim, no. Dapat lugayan mo siyang haluin mo ng haluin, no, hanggang lumapot siya. Then pag nakita mo nang lumapot na siya at sticky na siya, tanggalin mo na siya sa may apoy, no. Isit aside mo yung syrup, yung kukusyug, lumapot na tuba. Kasi kung hindi mo niya tanggalin hanggang mag-powder siya, masusunog yung kukusugar, no. So dapat pag nakita mo nang nag-brown na siya, lumapot na siya, tanggalin mo na, isit aside mo siya. Then doon na lang halo-haloin hanggang mag-powder siya. Sabi dito, patuloy na haluin ang malapot at nabubuo na parang asukal upang bigyan daan ang hangin, no, na pumapasok at unti-unting nagpababago sa forma ng malapot na tuba at tuluyang magiging asukal. Kapag ang tuba ay nagiging malapot at madikit na, ito ay alis na upang, sabi ko kanina, kapag malapot siya, nakadikit na siya sa kawa, tanggalin na siya, no. Then maraming sa kasi sa pagproseso ng tuba, maraming dapat tandaan, no. So pero ang sa kukusugar kasi, kapag ang tuba, no, may kahit malapot na siya, may tendency na hindi pa rin siya mapoform na mapowderize, no. Yun yung result kung ang hinarvest mo na tuba ay nagferment na. Pero kung pag-sit aside mo na, mararamdaman mo na parang may mararamdaman mo yan na parang may powder na siya. Yun yung yun yung magiging asukal. Pero kung kahit maputi na siya, haluin mo ng haluin at saka medyo pahirap ng patigas at saka yung tinatawag nila na tira-tira sa term na local term. So yung iba, hindi na nila pinagpatuloy kahit anong gawin mo dyan, hindi talaga magpo-form ng kukusugar. So ang pinaka-crucial talaga is, sabi ko nga kanina, is mananggiti. Dapat yung mananggiti mo disiplinado, no? Disiplinado. Pag oras ng harvesting, kung malate na siya harvest, hindi na niya mag-ferment na yung tuba niya, no? So kaya nga then dapat dwarf variety para madaling harvestin, madaling akyatin, no, para hindi ka ma-delay sa oras, no. So kapag nabuo na itong yan yung sinasabi ko, pag nasit aside mo yan, pag naganyan niya yan siya, no, parang nag-powderize na siya, yun nga, tuba na yun, no, asukal na yun, no. Ito ay dinudurog sa pamagitan ng stainless na panghalo at minabalik sa pugon. So after na mapowder siya, ibalik mo naman siya sa pugon, no.
na may mababang temperatura at may sisur lamang ay 3 to 4%. Pero sa PCA, no, na ginagawa namin sa PCA, binibigyan natin yung mga coconut farmers natin ng pugon dryer, no. So para ma-lessen yung moisture content. Then yung nagabuhol-buhol na diyan, makita niyo sa picture, hindi pa yan siya powder powder naman yan, pero nakabuhol-buhol pa. So dinudurog yan hanggang magiging pinong powder, no. After na magiging pino na siya, aayagin na yun. Parang i-strainer mo siya, aayagin hanggang maiwan na lang hanggang makita mo yung pino na asukal, yun na yung asukal. Then after na maayag mo na, ilalagay na sa operated dryer, sa pugon operated dryer doon para yung moisture content niya maalis doon. So sabi nga, dapat ang moisture content lamang ay 3 to 4%, no? Para ang shelf life ng coconut sugar magtagal, no? Kasi kung mataas yung moisture content ng cocoa sugar, pag pinapak mo yan, pag ipak mo yan sa packaging, mga 1 month magbalik yan sa magtibugol, no? So yan yung palatandaan na ang moisture content ng cocoa sugar mo is mataas pa. Pero kung moisture content niya is 3 to 4%, kahit 1 year pa yan, hindi yan magbalik sa tibugol yung cocoa sugar. So then kasi importante ito kasi yung importante itong cocoa sugar na makuha yung moisture content niya kasi yung kapag ibibenta mo yan, hindi man yan mabibenta agad. Kung masira na, hindi mo na maibenta. So, before mo siya ipak, before mo siya ipak, yung cocoa sugar dapat palamigin mo muna bago ipasok sa plastic, parang plastic, packaging, no? Plastic bag. At na para ibenta ang produkto at pagkakitaan, no? Pero, di ba, i-dry mo siya, no? Then, after mo siya isulod, sabi daw, i-dry, mo siya muna, no? Palamigin, no? Kahit ang kopra din, no? Before mo siya pasok sa sa sako, dapat palamigin mo muna yung So ganun din sa cocoa sugar. Okay, no? So I hope na marami natutunan tayo, no? So yun lang po, madaming salamat, no? Sigurado ang puno ng buhay ang ating pag-asa. Halika na. Ayan, maraming salamat Sir Tom sa pagbibigay kaalaman sa ating Module 6 o ang Coconut Processing Technologies for Food. Tapos na nating mailahan ang programa ng SOA CFIDP 12 at excited na po ako sa susunod nating episode. Huwag po kalimutan ang ating official text line for greetings and inquiries. Maaari mag-text lamang po sa 0969-0178-136. And dumako naman po tayo sa ating Coco Quiz number 2. Isulat lamang ang tamang sagot sa inyong mga notebook. Question number 1, sa stages of development ng niyog, ilang buwan kung saan kompletong hinog na ang niyog? Question number 2, magbigay ng 2 paraan ng pag-harvest ng niyog. Siguradong panalo ka. Question number 3, magbigay ng isang makinarya para sa post-harvest operation ng niyog. Para sa kinabukasan. At question number 4 po natin, ano ang mga salik o factors na dapat isaalang-alang sa livestock integration? At dyan nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Paki-like and follow ang aming social media accounts, Facebook, the Agricultural Training Institute Region 12, PCA Region 12, sa aming Instagram naman at Twitter at ATI-RTC 12. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang eLearn
.e-extension.gov.ph. Ang ating programa ay mapapakinggan tuwing Lunes at Huwebes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito lamang sa himpilan ng 91.1 Max FM Tacorong City at 105.1 FM Max FM Radyo Natin Libak. Para sa mga may birthday po, happy birthday po sa inyo lahat. Sa ngalan po ng ating ATI Director Engineer Remelin R. Cater, MNSA Sesu 3, Deputy Director Antonieta J. Arceo, ISD OIC Joven Kalasagsag, Sultan Kudarat Provincial Governor Datu Pax Ali Mangudadatu, Provincial Agriculturist Estela Haligado, ATI Region 12 OIC Center Director Miss Shirley L. Bildea, PCA Region 12 Regional Manager Emily Lorion, PCA Sultan Kudarat Provincial Manager Sir Greg Aliaga, sa ating ATI 12 CFIDP Alternate Focal Person Engineer Chufilo Humawan Jr., at sa ating PCA 12 CFIDP Focal Person Miss Lordette Estanio. Saan ka man ay mayroon. Ayan. Ang susunod po na episode natin ay episode 13, August 19 to 10, 2024. Ang topic po natin ay production quality good quality copra. Ayan, makakasama po natin si Vivian Nacion from Cargill, Philippines. Pilipino masipag ka. Hanggang sa muling episode ng ating sawa, ako po si Juvelina B. Simbulan na nag-iiwan ng isang magandang umaga, mga bayaning magsasaka. Masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan.